Alam nyo, ang susi para matansya mo o malaman mo kung mahal mo talaga ang isang tao, silipin mo kung gaano mo kamahal yung sarili mo. So what's up? This is your Kuya Dens, nagbabalik din sa aking bahay dito sa Parañaque. This is temporary lang kasi 4 days lang ako mag-stay dito para ayusin yung aking mga gamit. For good kasi mag-stay na ako sa Laguna. So samantalahin natin na nandito ako, nasosolo ko ang aking buhay. Okay? At pwede ako mag-ingay. And of course, sabi ko nga dun sa aking page, for the meantime, na medyo nabobombard na ako ng mga raw vlogs, gusto ko naman ngayon mag-entertain ng mga tanong galing dun sa ating mga kakuya din, sa ating mga kapangit. And may mga nag-respond naman. So lahat ng tanong nila, sasagutin natin 1 question at 1 episode. Yun, ng ating pagsagot sa kanila. So, umpisahan na natin. Ayoko nang magtagal. Kasi for this first episode, may pagsasabayin akong tanong kasi almost the same sila. So this is your Kuya Dens, sasagot sa inyong mga tanong. So for the first question na sasagutin natin sa ating first episode, although hindi naman ito yung ating kauna-unahang Q&A, marami na tayong ginawang Q&A, pero ito yung exclusive na sasagot lang tayo 1 question kada episode. Pero ngayon, sa first episode natin, 2 question kasi itong isa, gagawin ko dapat din tong content. Kaya lang, natabunan ng kung ano-anong ginawa kong content. So, naisip ko, medyo pareho naman sila, di pagsabayin ko ng sagutin ng saglit. Ano? Yung una nating tanong ay galing sa aking kapatid, kaibigan, na si Don Lorenzo Franco. Brother! Ayan, si Sir Don. Ang tanong niya, when will be the right time for a person to love the most? So, yung first question natin ay galing kay kapatid Don. Again, yung question niya is, when will be the right time for a person to love the most? And yung isisingit natin, although ipipicture din natin, rather isisingit pangitin, is galing naman sa dating student, one of my favorite one, si Japs De Leon. Sana, ito, tutuparin ko na yung wish mo kasi sabi mo, sana mapansin. Gagawin ko sanang content to, meron na itong dating ginawa. Kaso parang feeling ko hindi sapat yung naging sagot ko doon sa episode na yun. So, ang kanyang tanong din naman, pang ilan ba talaga dapat ang love life sa priority list ng tao? So, almost the same sila ng konteksto ng pagtatanong. So, unahin muna natin sagutin si Don, si Sir Don. Okay? So, ulit, ang tanong ni kapatid na Don, Sir Don, is when will be the right time for a person to love the most? Ang mga sagot ko, ayan, isa-isahin natin. Okay? Sagot ni Kuya Dan. Sagot ko to sa akin to. Okay? Love the most kung kailan mo dapat mahalin ng most ang isang tao. Okay? Kung ang tinutukoy nating pagmamahal doon sa mga pumupukpok. May construction kasi dito sa paligid. Kung naririnig yung mga pagpasensyahan nyo na kasalukuyang ginagawa tong paligid natin. Again, love the most kung kailan mo na dapat mahalin ng most ang isang tao. Kung ang tinutukoy nating pagmamahal natin sa partner natin, 'di ba? Sa ating minamahal na partner, kung kailan mo siya dapat mahalin ng most, doon sa time na minamahal mo siya. You love them or love him, you love her most. Kapag handa ka ng mahalin ng iba na gaya ng sarili mong pagmamahal, alam nyo, ang susi para matansya mo o malaman mo kung mahal mo talaga ang isang tao, silipin mo kung gaano mo kamahal yung sarili mo. Ayaw mo nang nahihirapan. So, dapat ang pagmamahal mo sa isang tao, ayaw mo rin siyang mahirapan. Ayaw mo nang niloloko. So, ang pagmamahal mo sa isang tao, dapat di ka nang niloloko. Kasi ayaw mo nang niloloko Ayaw mo nang sinasaktan. So, dapat ang pagmamahal mo sa isang tao, hindi ka nananakit. And ayaw mo na nagugutom, ayaw mo na napapabayaan. Yung lahat ng ayaw mo sa sarili mo, dapat hindi mo ginagawa o hindi mo masusumpong ang nangyayari doon sa taong minamahal mo. That's the key. Para malaman mo kung mahal mo nga yung taong minamahal mo. And that the time, you love him or her most. Ba? Sabi nga sa Bible, kung gaano mo mahal ang sarili mo, dapat ganun mo rin kamahal yung partner mo. Kung usapan edad, sabi nga ni Erik Erikson, sa edad na alam mo na kung gaano kahalaga ang intimacy, it falls in the age range of 21 to 29.
sa pagkakatanda ko doon sa Erik Erikson's psychosocial theory. Nagkakasundo kami ni kumparing Erik Erikson na ang mga teenager ay hindi pa nasishoot dito kasi hindi pa yon ang kanilang priority sa buhay. Yung importansyang malaman mo kung gaano kahalaga ang intimacy, kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa isang tao, dapat malaman mo muna yon bago mo masabi na dapat mo mahaling most ang isang tao. Kung may asawa ka na, of course, dapat. Kung may pamilya ka na, of course, dapat. Doon ninyo dapat ini-implement yung pagmamahal na most sa isang tao kung pamilyado ka na, kung may asawa ka na. Especially pag partner kayo, boyfriend, girlfriend, partner, 'di ba? So dapat hindi 'yon nawawala. So yun siguro yung mga right time for person to love most. And kung ang hinihingi nyo naman edad, yun, sasabihin ko yung sinabi ni Erik Erikson, sa time na dapat alam na ng isang tao ang intimacy, which is age 21 to 29. Intimacy versus isolation. Erik Erikson, psychosocial theory. Sana nasagot ko ng kahit paano yung tanong ni kapatid na doon. So, isunod naman natin yung isang tanong. Another featured question na matagal nang sinend sa akin ni Japs, sorry ay pang-ilan ba talaga dapat ang love life sa priority list ng isang tao? Kung pang-ilan sa priority list ng isang tao, depende kung ano ang priority mo sa buhay. Okay? Kung priority mo munang ayusin ng future mo, it means sa financial, ha? So, maaaring second o mas mababa pa yung love life. Kasi yun ang priority mo, ayusin mo muna ang buhay mo, hindi ka muna mahirap sa pera, or gusto mo muna abutin yung mga pangarap mo. Pero kung plano mo na mag-asawa, o magpamilya, then isasama mo na siya sa top priority mo na magkaroon ka ng love life. Hindi ka naman pwede magkaroon ng asawa o hindi ka naman pwede magkaroon ng pamilya kung hindi ka magkakaroon ng love life o kung hindi ka nai-in love, di ba? So, kung may relasyon ka naman, you need to reconfigure your plan sa buhay. Kasi it should be balance eh. So, kung love, ang ibig sabihin ko ng relasyon, habang may pumupukpok ng martilyo, ay yung girlfriend, boyfriend, ano ba yung ibang term pa nila? Fiancé. Ayan. So, kung nandun ka pa sa level na yon, so dapat balance. Kasi ito yung mga moment na inaayos nyo muna yung plan ninyo eh. Para umakyat kayo sa next level, which is yung pag-aasawa. Ang hindi kasi naiintindihan ng iba kapag mag-boyfriend and girlfriend, dapat 100% ang attention ni girl kay boy o kay boy, ni girl or vice versa, di ba? Which is wrong. Doon nagkakaroon ng parang tinatawag na maling nosyon ang mga magkasintahan, boyfriend, girlfriend, na dapat laging ang attention sa kanila. Hindi, kasi pinubuo nyo pa nga yung plano ninyo eh. Paano nyo mabubuo yung plano nyo na magkaroon ng bahay, maayos na ganito buhay, ganun. Kasi kasama yun eh. Hindi naman natin maiiwas na kung gusto mo pamilya, dapat maayos yung plano mo. Lalo na, sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera, di ba? So, dapat nakaayos yung plano na yun. Paano mo magagawa yun kung ang gusto nyo palagi, lagi kayong magkasama? Di wala na kayong nagawa, di ba? So, siguro kung sa relasyon, reconfigure, balance muna. Okay, balance. So, hindi naman dapat na lagi ka na lang naka-attend. Maliban na lang kung mapera ka, wala kang problema sa pera, or isa kang investor ng isang malaking kumpanya, kahit matulog ka, kumikita pera mo. Pero kung kailangan yung ayusin ang future ninyo, di ba? Bilang mag-partner, soon to be husband and wife. At siguro balance. Pero bigyan ng time ang isa't isa. Wag naman yung walang-wala na talagang time. And kung nasa sitwasyon ka na ng may asawa ka, so priority siya. Kung nasa sitwasyon ka na nagpapamilya ka na, so priority siya, nandun ka na eh. So kung ang hinahanap mo ay solid na sagot kung kaya pang ilan ba talaga dapat ang love life sa priority list ng isang tao, bibilis na naman ako sa pagsalita. Excuse me po, ay depende kung ano ang priority mo sa buhay. Hindi pwedeng iisa lang, universally, yun lang dapat ang priorities. Hindi. Depende. May mga tao nakikita ko, ang tagal na, ang priorities nila hindi yung love life. So may mga kaedad ako, parang hindi pa nag-aasawa, hindi pa yata nagbo-boyfriend, girlfriend, di ba? Thankfully, alam niyo naman, ang kuya ninyo. So, ganon, Jobs. Sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, and hopefully nasatisfy ko ang iyong katanungan. Okay? So, yun po. Ang dalawang katanungan pinicture natin ngayon sa ating episode run through, habang andin tayo sa Paranaque ulit, ng pagsagot sa mga tanong ng ating mga kuya din sa ating mga kapangitong. So, si Sir Don at si Jobs, Ma'am Jobs na kasi, siyempre, dati silang eduk din na nahawakan ko. Ngayon,
mga professionals na rin sila, yung mga batch nila. So salamat sa pagtatanong. I hope kung gusto niyo pa magtanong, sabi lang kayo nasa sa aking isang Facebook account or dun sa page, magla-launch ako doon ng isang tawag dito, ng isang post. Comment lang kayo doon ng mga tanong. I-run through natin to kasi gusto kong mag-revise ulit ng dating ginagawa dito sa Kuya Dens. Enough na siguro muna yung ating mga raw vlogs na hindi naman ako artista para mag raw vlogs. Actually, iniisip ko nga, may nanonood ba sa mga pinagagawa ko, diba? So, para naman tayo ay makapag-satisfy ng mga parang, ano ba yun, curiosity ng ibang mga tao, ay tanggap tayo ng mga at sasagutin natin yan ayon sa nararating ng ating knowledge. Hindi ko sinasabing ang magiging sagot ko ay tama, hindi ko magsasabi ang sagot ko ay absolute. May kanya-kanya tayong pananaw, yun lang ay kung ano yung naging experience ko na, mga natutunan ko na, mga wisdom na nanggaling sa iba-ibang mga natutunan ko, especially doon sa spiritual wisdom na alam natin. So, tanong lang kayo, comment lang kayo doon sa maglalagay ako sa Kuya Dens channel. Ito yung Kuya Dens channel, yan. So maglalagay ako doon ng isang parang comment or post sa wall, then mag-comment lang kayo. Okay, salamat sa mga nagtanong at sa mga susunod pang episode nitong ating tanungan ay isang question ulit ang pag-uusapan natin sa susunod nating episode. Sa mga bago nanonood, alam nyo na, please subscribe to our channel, and sa mga matagal lang tsatsagang mga Kuya Dens, mga kapangit, alam nyo na ang gagawin, like our videos and share para dumami pa tayo mga Kuya Dens at dumami pa ang mga nagtatanong dahil gusto ko talagang sumagot ng mga tanong. This is your Kuya Dens, nagpapasalamat sa inyo sa pagtitsaga sa akin. Ang hyper ko na naman kasi mag-isa na naman ako dito sa bahay, Kuya Dens, teka lang, biglang Kuya Dens tapos kasi yung salamin ko totoong salamin talaga may grado yan, dahil meron akong astigmatism. Kuya Dens again, signing off. Salamat, hyper na naman.